No? I-promote ko muna yung ating yung ating merch po mga kababayan na Progov. Ayan, Progov. Bakit Progov yung merch ni Mark Ramos? Ayoko naman po kasi mga bossing nung nakalagay yung pangalan ko dito tapos isusuot nyo. Di pangit to mga kababayan. Hindi, no, Mark Ramos vlog. Ayaw natin. Gusto natin yung talagang meron tayong pagkakapare-pareho mga kababayan. Kaya ayan, di ba? Pro-gov, mga bossing, lahat naman tayo. Pro-government po, mga boss chipamo, sir. At syempre, hindi natin makakalimutan yung Team MR. Ano po, hindi lang Mark Ramos na ako lang ang nakikita diyan. Diyan po ay Team MR production no, mga kababayan. Kaya po, doon sa mga gusto pong bumili, 600 pesos lang po mga kababayan. Tapos ilalagay ni Jordan G yung link dyan sa ilalim para irekta kayo at makausap nyo yung kakausapin para maka-order ng Progov by Team MR na t-shirt po mga kababayan. Ulitin ko, 600 pesos lang po mga kababayan, mga boss chipamo. Nito pong si Senator Ping Lacson dito kay Alan Peter Cayetano at ang mga kababayan natin ay nahahalata na din po. 'Di ba? Umay na sa online. Ping Lacson, Rose Alan Cayetano over Facebook Live barrier. Yan na lang ang ginagawa nito pong si Alan Peter Cayetano. Sabi ni Ryan Heronimo, believe ako sa 18 marites. Kami hindi. Ano? Nakakabilib ba yung tinanong yung isang marites, ilan ang dinala yung maleta kay Bongbong Marcos? Sabi niyong isa, 3. Tinanong yung isa, sabi nung isa, 5. Nabibilib ba kayo doon? Tapos yung si Loren Legarda po kasama diyan sa mga napadalan ng maleta. Tapos mga bandang ilang araw lang, hindi na po pala kasama si Loren Legarda. Tapos kabisado nila yung address, ha? Tapos may isa pa silang paliwanag. Kasi po inilagay namin doon sa labas ng gate yung mga maleta. Hindi na po namin alam kung pumasok o naipasok yung maleta. Putik na yun. Ang pinag-uusapan, kada maleta daw ho, 50 hanggang 60 milyones. Tapos, aalis kayo nang hindi mo alam kung secure o safe na nakapasok sa loob ng bahay yung mga yung 120 million, 180 million, 200 milyones. Dagdagan pa natin. Si Delima. 'Di ba? Meron pa, Boss Mark, yung bagong witness na marites daw po. Ilan 'yon? 14. Hindi ko ma-gets yung mga 'yan. Kay Orly Gutesa sablay. Nag-iisang tao na lang 'yon. 'Di ba? Hindi pa nakabisado yung script. 18 pa nila. Ayan, hindi po tuloy nila mapaharap-harap sa tunay na Blue Ribbon Committee. Kasi kapag doon sa tunay na Blue Ribbon Committee, mga bossing, talagang aanuhin po yan. Talaga pong baliktad ang mangyayari. Si Baligod, nasa likod lang yan. Kapag doon sa kay Erwin Tulfo na Blue Ribbon Committee. Di ba? Ito pagkakaiba na lang. Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo, malamang si Baligod, nasa likod lang. At yung 18 marites, yung pagtatanungin. Isasama na yung 14 na maleta boys, pati yung 7. Lahat sila nasa harap. Sila ang sasagot. Doon, kay yung ganun mukha. Yung kay Marcoleta, yung masungit, no, yung ganun mukha. Baliktad do, mga kababayan. Ilang daan o halos gano'n na karami ang napanood nating mga hearing sa Congress at sa Senado. Nasaan po yung mga abogado? Nasa likod. Kay Rodante Marcoleta, yung abogado ng abogado ang tinatanong. Kasi halata ng mamamayang Pilipino na kay Baligod
yung master script, mga bossing. Na hindi pwedeng tanungin yung 18 marites kasi mag-iiba-iba yung kanilang mga sinasabi. Na kapag ka doon na sa Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo ang pinuntahan nila, wala na. Lalong gulo na po sila. Lalong matataranta na po sila, mga kababayan. Yun lang po yun. Kesyo sinasabi nila, pag tinatawag kayo sa susunod, pupunta ba kayo? Maniwala kayo dyan sa mga yan. Hindi maniniwala yan. At eto pa ho mga boss chief, amo sir eto pa, request nila ang request nila, eto daw pong si Erwin Tulfo ay mag-inhibit. No? Yon. Mag-i-inhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Ang request ng 18 marites, mag-inhibit si Erwin Tulfo dahil nga ang pangalan niya ay nabanggit nung 18 marites ho, mga kababayan. Ayan yung sagot ni Erwin Tulfo. Mag-i-inhibit tayo para wala silang masabi. Para tuloy-tuloy ang investigation. Mapapunta lang sila. 100% mga bossing. Kahit mag-inhibit, ito pong si Senator Erwin Tulfo, hindi pupunta yung 18 marites na yan. Hindi pupunta yan. Alam na natin yung kilusan at galawan nila. Wala, mga duwag, mga takot dahil nga po, sasabit sila doon sa mga isasagot nila. Ngayon, sino ang ipapalit? Kiko Pangilinan daw kung sakali. Magugulat na lang kayo, sasabihin ng 18 marites, hindi din po pwede si Kiko Pangilinan kasi meron din pong natanggap. Sasabihin naman niya, may natanggap na naman si Kiko Pangilinan. Kasi ganun yung style nila. Style nila, lahat ng kalaban, lahat ng hindi kumakampi sa kanila, lahat ng hindi sumusunod sa kanila, may maleta. Di ba? Magugulat kayo sa mga susunod na panahon. Oy, nag-inhibit na si Erwin Tulfo. Ano masasabi ninyo? Iba na naman po ang alibay ng mga putang inang yan. Sorry naman. No? Nabibigla lang. Dahil yun din po hinihingi nila sa press con, sinasabi po ni Atty. Baligod, aatin lang sila pag nag-inhibit ako. Di walang problema, mag-inhibit po tayo. Ibigay ho natin kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Senator Kiko Pangilinan, maganda-handa ka. Bakit? Maganda-handa ka kasi malamang susunod na sasabihin, ikaw naman ang merong maleta. Panigurado yan, mga bossing, no? Lahat ng bumabangga, lahat ng sumasalungat at hindi sinusunod ang kanilang gusto, sasabihin, may maletang natanggap sa kanila. Ganun ho yung mga yan. Sabi, Happy Father's Day po, sir. Father's Day na ba ngayon? Di ba next week pa? Alam ko next week pa Binati lang ako kasi sabi ko magbabayad ako Sabi ko kasi magbabayad ako ngayong araw kumbaga yung style yun, babatiin ko nga. Makuha lang yung attention ko para isend mo na yung bayad mo, ganun. No, pero alam ko next week pa Yeah, next Sunday, sabi ni Ma'am Christos. Uy, nandiyan si MCA Vocal Studio, Tuloy natin si Erwin Tulfo. Nakahanda na rin ang senador na mag-inhibit sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bunsod ng pagkakadawit sa kanya. Eto, sisimplihan ko lang at bibilisan ko lang ho ito, mga kababayan. Yung kay Jinggoy Estrada. Ang sinasabi ng mga DDS, wala din, ganun din kasi 16 din ang kailangan nilang makuhang boto para ma-impeach, para maging guilty ang Vice Presidente. Meron pong mga nagpapaliwanag na mga lawyer, mga kababayan, na kagaya na nga nito, si Jinggoy Estrada, wala nang kalayaan ito. Kumbaga, deprive yung kanyang liberty. No? So, sabi, hindi din pwedeng bumoto yan. No? So, yung 16 na sinasabi nila, sa 24 yon. Pero dahil itong mga ito, isa-isa, na hindi, kumbaga, deprive na yung kanilang liberty, hindi sila pwedeng bumoto, magiging 15, magiging 14, magiging 13. Baka ang ending po nito, maging 12 na lang. Dahil alam naman po natin, mga kababayan, na meron pong mga senators na talagang ang sinabi is, in 2 weeks time, makakasuhan na yan. No, in 2 weeks time, ganito na. Si Joel Villanueva naman. Di ba?
mga bossing. Pero in fairness kay Joel Villanueva, mukhang napapabalita na lilipat na para gawing ganap na 13, majority na at ihalal na, no, na bilang Senate President ito pong si Sherwin Gatchalian, mga kababayan. Sabi ni Merly Belen, hindi pwedeng bumoto si Jinggoy. Paubos na yan, mga bossing. Anyway, mga kababayan, para po doon sa mga o-order noong ProGov na ating t-shirt to, mga Boss Chief Amo, sir, nandiyan po ang link. Saan ba nilagay yung link? Ayan. Nandiyan po, Jordan, ayan, yung kay Jordan G. Ayan, nandiyan yung link, no? May link sa Facebook. Mag-message lang po kayo, mga Boss Chief Amo, sir, para po doon sa mga o-order ng ProGov na t-shirt. Ito nga, Nasaan ba yun? Huling pakita natin. Nung una, 20 lang ang pinagawa ko, pero dahil nga po, meron na mga unang mga naka-order, mga kababayan, lumagpas pa ng 20, pinagawa na natin 50. Okay? Ayan, okay? ProGov by Team MR. Magkano po? 600 pesos lang po, mga kababayan. Ulitin ko, papaalam na ako, nandiyan po yung link doon sa mga gustong umorder. Press nyo lang po yan, makakausap nyo po doon si Jordan G. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Sabi ni Sir Paulo, nag-ship ba sa US? Basta po kayo ang sagot ng mga pang-shipping. Madali naman po sa mga FedEx at sa mga sa DHL. Maraming salamat and God bless po sa aming lahat. Sa Japan, naabot yan, alaga. Mararamdaman mo yung alagang Mark Ramos.